Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit na kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang balita mula sa channel ni Sir Romiel TV. Alright, so kayo ay aking iniimbitahan mga kababayan na pakisubscribe naman po ang channel ni Sir Romiel TV, no? Yan po mga kababayan at suportahan po natin yan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at pa-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So ito na, huwag na natin patagalin mga babayan at ating pag-usapan, no? Alright, so huwag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Nitong mga nakaraang linggo ay naging usap-usapan ng US weapon system sa bansa na kung tawagin ay mga Typhoon missile system dahil na rin sa matinding pagkundina ng Chinese government sa armas na ito na kung saan mayroon itong napakalayong range na umaabot sa 1,600 kilometers na kayang abutin ang kalupaan ng China. Sinabihan pa ng China noon na napaka-irresponsable ng Pilipinas dahil sa pagpapanatili ng naturang weapon system sa bansa, lalo na't malaking banta umano ito sa kapayapaan sa ating rehiyon at banta rin laban sa puwersa ng China. Mas lalo pa silang nagalit sa Pinas nang mag-anunsyo ang ating hukbong sandatahan na pinaplano nilang bilhin ang mga Typhoon missile system sa ilalim ng patuloy na AFP modernization program upang mas mapalakas pa ang coastal defense ng Pilipinas. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo nga ang lahat ng sinasabing ito ng ating hukbong sandatahan matapos inanunsyong mag-uumpisa na sa pagtraining at paggamit ang Philippine Army ng mga Typhoon missile system sa Pebrero ngayong taon na nagpapahiwatig na seryoso sila sa pagbili ng naturang armas ng Amerika. Kailangan itong matutunan ng ating Army sa lalong madaling panahon dahil pwedeng gamitin ang mga armas na ito bilang pangdepensa laban sa aerial targets, katulad na lang ng mga missiles o aircraft ng kalaban, at pati na rin laban sa mga surface targets, katulad na lang ng mga warships at iba pang mga vessels. At ang pinaka-importante talaga sa ngayon ay mabigyan ito ng budget ng Philippine government dahil sa bagong Trump administration sa Amerika, handa silang magbenta ng mga kinakailangang armas ng kanilang mga kaalyado hanggat mayroong pambayad para sa mga weapon system na ito ng Amerika. Samantalang sa isa pang balita, matatanda ang matagal nang binabalita ang patungkol sa mga karagdagang Pohang-class corvettes mula sa South Korea bilang freebie na rin dahil sa sobrang daming biniling South Korean defense equipment ng Pilipinas sa mga nakalipas na taon, ngunit hanggang ngayon ay iisa pa lang ang Pohang-class corvette ng Navy. Noong 2021 pa binabalita na itatransfer na sa bansa ang ROKS Andong na isang Flight 4 na Pohang-class corvette, ngunit umabot na sa taong 2025 ay hindi pa rin ito naibigay sa ating bansa na sana'y kailangan na para magpatrolya sa West Philippine Sea. Ngunit mukhang nasagot na ang ating mga katanungan kung bakit hindi natuloy ang pag-transfer nito sa Pinas matapos ibalita ng Max Defense na hindi na masyadong interesado ang Philippine Navy sa ROKS Andong dahil tinatarget nilang kumuha ng mga mas bagong variant katulad na lang ng Flight 5 at Flight 6 na Pohang-class corvette na kung saan kasalukuyan pang ginagamit ng South Korean Navy. Ang Flight 5 at 6 ang pinaka-advanced na variant ng Pohang-class corvette kaya ito ang gustong kunin ng Philippine Navy at ang isa sa pangunahing upgrade nito ay kaya na nitong magdala ng mga anti-ship missiles kaya mas may pangil ang mga warships na ito kumpara sa ibang variant. Mas bago din ang mga ito kaya hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng South Korean Navy at malaki ang tsansa na may bibigay ito sa Pilipinas lalo na't sunod-sunod ang pagbili ng armas ng Pilipinas mula sa South Korea. Mismong ang Hyundai Heavy Industries na rin ang nagsabi noon na gumagawa sa ating mga bagong warships
katulad ng Rizal-class frigates at Miguel Malvar frigates. Natutulong sila na mai-transfer ang mga Puhang-class corvette sa ating bansa at nasa 3 ang gustong kunin ng Philippine Navy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng kumpirmasyon mula sa ating gobyerno kung anong mga barko at kailan ito makakarating sa Pilipinas. At sa isa pang balita, patungkol naman sa Philippine Marines, inaasahang bibili na naman sila ng karagdagang Amphibious Assault Vehicle o AAV bilang parte ng kanilang kasalukuyang modernization program at upang madagdagan ang nasa 8 units lamang sa ngayon ng Marines. Sa mga hindi nakakaalam, may paparating tayong 2 bagong Tarlac-class landing platform dock, kaya bibili na naman ng Amphibious Assault Vehicles ang Marines dahil bawat barko ay may nakadeploy na 4 na ganitong armored vehicle. Wala pa tayong balita kung anong AAV ang bibilhin ng ating Marines, ngunit malaki ang tsansa na Hanwha ng South Korea ang mapipiling magsusupply ng bagong armored vehicles dahil sila din ang may gawa ng kasalukuyang ginagamit ng ating mga sundalo. Ginagamit ang mga amphibious assault vehicle sa mga operasyon na kung saan kailangang dumaong ng mga sundalo sa tabing dagat mula sa isang barko at mayroong proteksyon laban sa mga ataking kalaban. Hindi rin masyadong kamahalan ang mga amphibious assault vehicle, kaya paniguradong kaya ito bilhin ng Pilipinas at umaasa tayong makakarating ito sa lalong madaling panahon. Kayo, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.